asawa, anak, karelasyon ay napakatigas ang ulo at hindi ka pinapakinggan ito at hindi ka sinusunod kung ano man yung sinasabi mo. Gusto mo ba na maging sunod-sunuran ito sa lahat ng gusto mo o sa lahat ng sasabihin mo sa kanila? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aki tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon po, ituturo ko sa inyo paano po mapapasunod ang inyong taong gustong pasundin. And syempre po, paalala po sa lahat ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito po sa loob ng aking channel, pag-ingat po sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo at dinadala kayo sa kanilang WhatsApp app upang makaiwas po tayo sa mga scam upang hindi po tayo mapirahan. So ngayon po, ituturo ko sa inyo paano po kayo susundin ng inyong karelasyon o inyong mga anak. Kung kayo po ay hindi pinapakinggan at hindi sinusunod ang inyong mga sinasabi sa kanila, the best mo itong gagawin para sa kanila upang maging mapagmakumbaba sila at makikinig ito sa lahat ng gusto mo. Ang importante lamang na ang lahat na ito ay good intention at maganda po ang hangarin ninyo sa kanila upang mapasunod sila ng maayos. Ito ay pwedeng gawin sa kahit sa kanino, pwedeng sa inyong asawa, sa inyong kapatid, sa inyong mga anak, sa inyong karelasyon. Pwede po ito. Ang importante lamang ay maganda ang hangarin at para sa ikakabuti nila ang iyong mga sinasabi. So ito po ay kailangan natin ng gagamitin upang mapasunod natin sila. So napakadali at napakasimple lamang ang ating gamitin dito is kailangan mo lamang maghanda dito ng panulat. So kahit anong klaseng panulat at anong kulay ng panulat pwede. Basta ay importante ay makapagsulat ito at syempre kailangan dito ang pinakauna-una po ang inyong sarili. Ang inyong sarili po ay isa ito sa ating gagamitin at kailangan na focus ka at wala ka mga iniisip na mga problema kapag gagawin mo ang ritual na ito upang mapapasunod mo ang taong gusto mong pasundin. And kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito at wala pong dapat na nakakaalam at hindi mo rin ito ipagsasabi. Dapat po ay tahimik ka lamang at maganda itong gawin kung ikaw lamang mag-isa at tahimik po ang paligid. So, kapag tahimik ang paligid, ito ay the best mong gawin upang mabilis mo itong mapapagana ang ritual na ito. So, ang gagawin mo lamang dito, sa kaliwang talampakan. Yes po, kaliwang talampakan, isulat mo doon ang tao na gusto mong mapasunod sa inyong gusto. Ang pangalan niya at apelyido po ang inyong isulat at isulat mo rin sa inyong talampakan ang gusto mong mangyari. So halimbawa, ikaw ay susunod sa aking gusto, ikaw ay susunod sa lahat ng aking sasabihin, ito ay ikakabuti para sa iyo, kaya naman papakinggan mo ako at susundin mo ako. So, kung hanggat sa kaya o hanggat kaya ninyong isulat sa inyong talampakan ang gusto ninyo or kahilingan ninyo. So, yun po ang inyong sabihin and ayun po maging sunod-sunuran po sila sa inyo at wala silang magawa kundi sundin ang gusto mo at papakinggan kanya. So pagkatapos mo itong sundin or pagkatapos mo itong isulat yung pangalan niya at apelyido sa iyong talampakan at yung mga gusto mo, ang iyong talampakan po halimbawa dito sa kaliwa po wag po sa kanan, sa kaliwa po dapat. So, sa kaliwang kanan po, pagkatapos mong isulat ito, tumayo ka at yung talampakan mo, idiin mo po sa sahig. Idiin mo sa sahig ng 3 beses. So, idiin, habang dinidiin mo ito, yung diin, tapos, banggitin mo yung pangalan at apelyido ni target at sabihin mo na maging sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ko. Tapos diin muli, maging sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ko. At pangatlo, ganun pa rin. Tapos banggitin mo ang kanyang pangalan at maging sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ko. So,
Ayun po ang sasabihin ninyo at kailangan hindi lamang ito basta-basta na sinasambit, dapat po ay nanggagaling po ito sa iyong puso ang inyong mga ginagawa. Dahil kapag galing ito sa ating puso, mas mabilis itong mapagana, mas mapabilis itong mapasunod ang inyong target. Kaya naman gawin mo ito na nagmula sa inyong puso, dapat po taimtim po dapat ang inyong mga sinasabi at mag-isa ka lamang, naniniwala ka sa inyong ginagawa. Dapat kapag ginawa mo ito, dapat ay nagtiwala ka at naniniwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayanan. So yun po, kailan ito pwedeng gawin? Mas maganda ito na gawin sa araw ng Tuesday and Friday. Bakit po Tuesday and Friday? Sa Tuesday and Friday, ito po ang kasabihan na ito ang pinakamalakas na araw na kapag gagawa tayo ng mga bagay katulad ng mga rituals, mga pampaswerte, ito po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga ganitong pamahiin dahil ito po ay may mas malakas na energy na nagbibigay sa atin. Kaya naman kailangan natin dito ng Tuesday and Friday sa paggawa nito. And anytime po ng Tuesday and Friday, pwede mo itong gawin. At kung hindi ka makapaghintay ng Tuesday and Friday, maaari mo itong gawin sa ibang araw kung malakas po ang inyong energy at nakikita ninyo na may sinag ang buwan. So, ayun po, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.